Sa isa pang bahagi ng auditorium, isang matandang lalaki ang lumingon at bumulong sa binatang nakaupo sa malapit. Sa wakas, nagsimulan na ang 5 taong competition. Ngayong taon, mukhang hindi kakaunti ang mga nanunood mula sa ibang sects. At hindi ko alam kung aling peak ang mananalo ngayong taon. Tiningnan ng binata ang isang lalaki na may seryosong mukha na nakaupo na nakakrus ang mga braso ng buong pagmamalaki at may kumpiyansa na hinuhusgahan. Dapat ang first pick. Palagi silang sila sa nakaraang ilang taon. Iyan si Elder Chief Fang ng first pick, isang mataas na ranggo na elder ng Hongmang sect, isang matanda na. Ngayon, nasa 4th level of Golden Core na siya at ang iba naman ay mga matagumpay na Foundation Establishment Genius Disciples at napakalakas ng kanilang strength. Ang lalaking nabanggit sa itaas ay si First Pick Elder Chief Fang. Narinig ang binatang sinabi ito ng napakasigurado, naramdaman ng matandang lalaki ang pagkainggit at tumingin sa isang magandang babae na nakaupo na nakakrus ang mga binti, maluwag na umiinom ng tsaa na may 2 espada sa tabi niya at tumutol. Hindi mo ba nakalimutan si Zhu Xuan, fairy ng second pick? Hindi pa nagtatagal, nag-breakthrough din siya sa 4th level of Golden Core at ang iba naman ay mas transcendent disciples na may purple twin swords. Hindi dapat maliitin ang kanilang strength. Hindi pa kasama si Zhang Hai, ang headmaster ng main pick. Pagkatapos ay tinakpan ng matandang lalaki ang kanyang bibig, nagpatuloy, well, maraming bagay ang hindi maaaring sabihin ng malakas. Lahat ba ng mga elders na dumating ngayon ay nandoon? Nasaan si Xiao Xuan mula sa 7th pick? Malamang masyadong takot na magpakita ng mukha. Lahat ng kanyang mga disciples ay basura. Siya mismo ang nag-train. Anong klase ng walang kwenta? Sa sandaling iyon, isang disciple ng Hongmang sect, na siya ring MC ng competition, ang tumayo sa gitna ng arena, hinampas ang isang martilyo sa isang gang sa kanyang kamay at malakas na inihayag, susunod, iaanunsyo namin ang mga rules para sa first round ng competition. Ang competition ay isasagawa sa round-robin gauntlet-style format. Bawat round, 2 picks ang babunutan upang magharap. Ang matatalo ay aalisin at i-record na may isang loss. Ang 2 picks ay babunutan. Ang matatalo ay babalik sa mga ranggo upang maghintay para sa susunod na pagkakataong lumaban at ang mananalo ay magpapatuloy sa susunod na round. Ang mananalo ay magpapatuloy na manatili sa stage upang lumaban sa susunod na match. Ang pag-iipon ng 3 panalo ay magreresulta sa isang upgrade. Kung makaipon ka ng 3 talo, ikaw ay aalisin. Ang mga kasunod na cultivation resources ay lalaan batay sa ranking list mula sa mga labanang ito. Bukod pa rito, ang mananalo ay makakatanggap din ng high-grade Dharma Artifact, ang Qingroi King Fang Sword. Matapos ay anunsyo ang mga competition rules, hinampos niya muli ang gang at masiglang ipinakilala ang first round, 6th pick versus 7th pick. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang traidor na ika-4 na disciple ni Xiao Xuan na si Wang Fang ay lumabas ng mayabang, hawak ang espada. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa 7th level of Qi Refining. Nakita ang kanyang paglitaw, nagsimulang magbulungan ng mga manunood, si Wang Fang. Naaalala ko, disciple siya ng 7th pick, bakit siya ang kumakatawan sa 6th pick? Narinig ang tanong, may sumagot ng sabik, hindi mo alam. Nagtaksil si Wang Fang sa kanyang sect noon pa man. Sumali siya sa 6th pick. Ngayon, hindi ba ito magandang show? Nakaupo sa head judge's seat, nagtanong ang sect leader na si Zhang Hai sa kanyang malapit na disciple, dumating na ba si Xiao Xuan? Si Ya Chen na nakatayo sa likod niya ay yumuko at dahan daw ang sumagot, "Ni-report ko po kay Shifu, hindi pa po nakikita si sect leader Zhang." Hinimas niya ang kanyang balbas, kumunat ang noo, nakatingin sa arena. Ang kanyang boses ay medyo naiinis, itong si Xiao Xuan. Malakas na, tumawa ang blonde na lalaki sa audience, nagkokomento, 7th pick. Walang tao, ha, magpapa-forfeit na lang ba sila? Ang lalaking may kulay ube na buhok sa tabi niya ay tumawa rin ng may panunuya, kahit mayroon silang makakalaban kay Wang Fang, siya ba mismo ang lalaban? Ha! Matapos maghintay ng ilang sandali at hindi pa rin makita ang sinuman mula kay Xiao Xuan na lumapit, itinaas ng MC ang isang braso, inaanunsyo na walang sinuman sa 7th pick ang tumatanggap sa hamon sa round na ito. Ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, isang gininto ang liwanag ang kumislap mula sa malayo sa likuran, sinamahan ng isang boses, "Teka!
Masaya si Xiao Xuan na nakasakay sa kanyang Luo Yun sword, ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw, pasensya na, nakatulog ako kaninang umaga. Huli sa appointment, pinaghintay ko kayong lahat, kasunod niya ay ang kanyang dalawang female disciples na sina Lin Zihi at Su Han. Tiningnan ni Wang Fang ang tatlong figure na kakolipag lang sa tapat niya at galit na bamulong, hiem. Ang matandang iyan ay hindi pa rin pinapaalis ang basurang sili sa sect at tumanggap pa ng napakagandang disciple. Tiningnan niya si Su Han ng may libidinong tingin at tumawa sa loob-loob, siya, ang ganda. Mamaya, papaluhurin ko ang magandang junior martial sister na iyan sa aking paanan sa harap ng matandang iyan. Ang mukha niya ay magiging epiko. Sumulyap si Xiao Xuan sa kanyang pangalawang disciple, ngumiti at nagutos, Muhan, ikaw na. Magandang pagkakataon para mag-warm up. Narinig ito, masunurin siyang sumagot, Opo, Shifu. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Sumuhan ng hawakan ni Ling Shi ang kanyang kamay, na nagdulot sa kanya na magtanong ng may pagkalito, Senior Sister Zinumo. Humakbang si Lin Zihi, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, lumapit sa balikat ni Sumuhan at bamulong, Junior Sister, hindi mo alam ang lalaking iyan. Siya ang nagtaksil kay Shifu at halos paralisahin siya. Huwag mo siyang kawan mamaya. Matapos marinig ang pagbubunyag ni Lin Ziyi, sumulyap si Sumuhan sa masamang tingin na lalaki sa harap niya at naisip, narinig ko na ang mga kwento tungkol kay Shifu mula kay Senior Sister noon. Hindi ko inaasahan na makakaharap ito sa sandaling bumalik ako sa sect. Itong traidor na nagtaksil kay Shifu. Kung ganoon, kailangan kong galingan. Hindi ko pwedeng ipahiya si Shifu. Habang iniisip ito ni Sumuhan, humakbang siya ng may determinasyon, ang kanyang matatalas na mata ay kumislap ng puting maliwanag na murderous intent at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng lubos na malakas na lunti ang aura. Nakita si Sumuhan mula sa 7th peak na lumapit upang hamanin ang traidor na si Wang Fang, palihim na tinasa ng Hongmang sect leader sa kanyang isip, napakabata pa, ngunit nasa first level of foundation establishment na. Mukhang nakahanap si Elder Xiao Xuan ng isang mabuting disciple sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Wang Fang ang magandang babae sa tapat niya at nagkunwari na may superior na air, sinasabing, Junior Martial Sister, nasa ilalim ka ni Elder Xiao Xuan, marahil ay wala kang natutunan na disente. Pinahahalagahan ng senior brother ang kagandahan, kaya hahayaan kitang gumawa ng unang galaw. Agad na tumigas ang mukha ni Su Han, nagpapakita ng pagkasuklam, at direkta niya itong isinumpa, ang angka ng aking Shifu ay hindi kailanman nagkakanlong ng mga traidor. Anong uri ka ng aso para traidorin ang iyong master at sirain ang iyong mga ninuno? Nararapat kang maging senior brother ko. Namula ang mukha ni Wang Fang sa galit, kumislap ang kanyang mga mata ng matalas na kulay lila na ilaw, at hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada, itinaas ito sa harap niya at sinabi, sa pagtatangkang magligtas ng mukha, magaling. 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 Kung hindi mo alam, kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Habang nagsasalita siya, sabay niyang inihagis ang kanyang espada diretso sa kanyang kalaban. Umalpas ang kulay lila na sword shi, tumataas at umiikot. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabi ng may mayabang na tingin, Junior Martial Sister, mag-ingat ka. Maging si Xiao Xuan ay kailangang umamin, ang aking soaring feather sword art ay napakagaling. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang espada ang katawan ni Sumuhan, mahigpit na niyugot niya ito sa pagitan ng dalawang daliri. Nagpakita ang mukha ng dalaga ng isang kalmado at malamig na ekspresyon ng walang anumang nakakagambalang pag-iisip. Nakita ni Wang Fang ang malinis na paghawak ni Sumuhan sa sitwasyon, nagsimula siyang makaramdam ng takot sa kanyang puso, sumisigaw sa gulat, ano? Marahan niyang ginamit ang kanyang mga daliri para sirain ang matalim nitong espada. Ang kanyang maliwanag at malamig na asul na mga mata, sinamahan ng mga salita ng pangungutya, ang sword art ay magaling, ngunit ang iyong swordsmanship ay talagang kakilakilabot. Hindi mo man lang masira ang aking protective spiritual chi. Anong klase ka ng sword cultivator? Sa sandaling matapos magsalita si Sumuhan, ang espada sa harap ni Wang Fang ay nadurog. Tinitigan niya ang eksenang ito sa takot, hindi makapagsalita. Natatakot siyang tumingin sa espada na ngayon ay puluhan na lamang sa kanyang kamay at ang kanyang katawan ay kusang nanginginig habang nauutol siya, ako,
aminin kong talo na ako. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod siya upang umalis sa arena ngunit bigla na lang may tinig na tumawag mula sa likuran niya, na nagpakaba sa kanyang puso, teka. Ang sect competition ay nangangailangan ng labanan hanggang sa huli. Ang hindi pagpatay sa iyo ngayon ay iyong kapalaran. Tanggapin mo ang isang palad ko at lumayas. Habang nagsasalita siya, lumukso si Sumuhan pasulong, inihagis ang kanyang kanang braso pabalik, inipon ng spiritual chi at nagpakawala ng isang lubhang malakas at walang humpay na palad. Naabutan si Wang Fang na hindi handa, ngunit nagawa pa rin niyang ibuka ang kanyang palad upang ipagtanggol. Isang umaapaw na kulay lila na aura ang sumabog, umikot ang kanyang mga mata at sumigaw siya, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Nagkabanggaan ang dalawang enerhiya, lantian at kulay lila, na lumikha ng isang malaking pagsabog na sumire sa mga ledrilyo ng arena at sumabog ang alikabok sa lahat ng direksyon. Napalipad si Wang Fang pabalik, namutla ang kanyang mukha, pinawisan ng husto at ang kanyang kaliwang kamay ay umuusok at sira-sira. Kinapitan niya ang kanyang nasugatang braso, hirap na manatili sa kanyang mga paa. Nakayuko ang kanyang ulo, mukha siyang labis na nasasaktan. Ngunit ang atake ni Sumuhan ay nagtulak pa rin sa kanya pabalik sa malaking distansya bago niya tuluyang nagawang huminto, nakatitig sa kanyang kamay na umuusok pa rin at halos ganap ng manhid. Nauutol si Wang Fang nang hindi makapaniwala, ay ikaw, nasa foundation establishment ka na. Paano? Matapos matikman ang Skyfalling Palm Strike, lalo siyang natigilan, sa ganoong uri ng kapangyarihan, bakit ka pa nag-abalang maging disciple ni Xiao Xuan? Hindi na nag-abala si Suhan na magtago ng anuman, kalahating buwan na ang nakalipas, nasa chi refining first level pa lang ako. Ngayon, nasa foundation establishment first level na ako. Sumulyap siya kay Wang Fang, ngumiti ng bahagya. Salamat sa aking Shifu, Xiao Xuan, sa pagbigay sa akin ng Mero Cleansing Bone Forging Cultivation Method, nakuha ko ang 2 beses na resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang ilang traidor ay malamang na nananaghili. Kumulo ang dugo ni Wang Fang sa kanyang mapanuyang salita. Nagngit-ngit siya, dumilim ang kanyang mukha at isinumpas sa loob-loob ng may selos. Ang matandang asong iyan na si Xiao Xuan ay talagang nagbigay sa kanyang disciple ng buong paglilipat ng kapangyarihan at Mero Cleansing Bone Forging. Lintek. Sa sandaling iyon, malakas na hinampas ng match referee ang gong, malakas na inaanunsyo ng may sigla, match 1, 7th pick panalo. Nagtalikuran ang dalawang magkalaban, tahimik na umalis sa arena. Gayunpaman, bago pa man makabalik si Sumuhan sa kanyang lugar, isang pulang liwanag ang kumislap sa harap niya, na walang pinanggalingan, sinamahan ng isang boses, teka. Ito ang lalaking si Yahan. Sa isang iglap, tumalon siya sa arena, nakakunot ang noo sa galit, desidido na ayusin ang mga bagay-bagay. Mayabang siyang nagpahayag, gusto kong hamunin ang 7th pick. Lumaglag ang panga ng mga manunood. Isang lalaki ang, biglang sumigaw, putya, humahamon si Yachuhan. Ang kalbong lalaki sa tabi niya, matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, ay umakto na parang alam niya ang lahat, sa tingin ko, may ganoong rule. Kung may humamon, hindi pwedeng tumanggi ang hinamon, ngunit malayang pipiliin ng mga elders ang disciple na lalaban. Nagtensyon ang mga manunood, mainit na nagdidiskusyon, mayroon pa bang sinuman sa 7th pick na kayang lumaban sa kanya? Wala na, si Yachuhan ay orihinal na tinatawag na Little Xiao Xuan sa sect, at ngayon, nasa foundation establishment 5th level na siya. Ang antas ng cultivation na iyan ay sapat na upang maging isang elder ng isang peak. Narinig ang papuri, lalo pang naging mayabang si Yahan. Tumayo siya ng matayog, nakakrus ang mga braso, nakatingin ng masama kay Xiao Xuan at hinihimok siya, Elder Zia, ipadala mo na ang iyong disciple. Hindi natakot si Xiao Xuan sa ignorante na traidor na ito. Masaya siyang sumigaw, munting shihair. Mabilis na lumipad si Lin Zihi sa arena at nagulat, disciple ay narito. Maluwag na nagpamaypay si Xiao Xuan, nakangiti ng may kabaitan sa kanyang female disciple, mag-ingat ka mamaya. Nakita ni Yachuhan na pinapadala ni Xiao Xuan si Lin Zihi para lumaban, kumunat ang noo niya, tinitingnan siya ng may paghamak, may karapatan ba ang dating katulong ng 7th pick na tumayo sa entablado ng sect competition? Dapat ka talagang mag-ingat. Tiningnan siya ni Xiao Xuan ng may mapanuyang ngiti at nagbabala sa pamamagitan ng pagngingit-ngit ng kanyang ngipin, sinasabi ko sa iyo na mag-ingat.
Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang figure ang lumabo pasulong ng napakabilis patungo sa mukha ni Yuhan. Nang mapagtanto niya, isang sword aura na parang bulalakaw ang dumampi sa kanyang mukha. Naabutan ng hindi handa, nagawa lang niyang iwasan ang kanyang ulo sa gilid ngunit hindi niya maiiwasan ang isang mahabang dumudugong gasgas sa kanyang pisngi. Natigilan si Yahan, nagawa lang niyang itaas ang kanyang kamay upang hawakan ang makating sugat sa kanyang kaliwang pisngi. Nakita ang eksena mula sa sidelines, labis na nasa sabik si Xiao Xuan. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig na parang megaphone at masiglang sumigaw para sa kanyang disciple, "Munting Shi, durugan mo ang kanyang mukha para sa akin." Seryosong sumagot si Lin Ziyi, disciple ay sumusunod. Nakita ang kahindik-hindik na eksena, galit na galit si Yahan. Puno ang kanyang mukha ng killing intent. Isinantibi ang kanyang dumudugong sugat, hinugot niya ang kanyang espada, nagngingit-ngit at umungol, talagang gusto mong mamatay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.